Tuloy-tuloy ang pagtugon ng DOST sa isyu ng malnutrisyon sa bansa. Kasama dito ang Pinggang Pinoy na nakatuon sa nutrisyon na dapat makuha ng isang Pilipino. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Nananatiling hamon pa rin ang isyu ng malnutrisyon sa bansa at sa patuloy na pagtugon dito, isa sa mga programa ng Food Nutrition and Research Institute ng Department of Science and Technology ay ang Pinggang Pinoy na nakatuon sa mga nutrisyon na dapat makuha ng isang Pilipino. Kasama dito ang tamang dami o proportion ng pagkain kung saan kasama ang Go, Grow at Glow Foods para sa nararapat na nutrisyon na makain. Ang ilang magulang na nakausap namin, kanya-kanyang diskarte para maging mas sustansya ang pagkain na pasok sa kanilang budget. Para ma-budget ko, naghahalo ko ng, pag may mga tira-tirang halimbawa karne, or yung mga natirang pagkain, hinahaluan ko ng gulay. Pag gulay kasi mas healthy, di ba? Mas maganda kung ipupush mo yung mga bata na more on gulay kaysa sa karne. Halimbawa po, almusal, balanse sir, halimbawa, almusal, may egg, mga lang, yung hotdog, ganon. Tapos pagka tanghalian na naman, pwedeng karne, ganon sir. Tapos iba na naman paggabi. May style na lang sir, kunwari, tortang itlog na haluan ng konting carrots, ganon lang sir. Para lang makakain kahit paano yung bata ng gulay. Sa bahagi ng FNRI, posible nila na mura pero masustansya ang pagkain. Not necessarily naman na kailangan mahal yung kakainin ng bawat pamilyang Pilipino. Ang kailangan lang ay tama ang proportion ng mga kinakain. Marami naman ng sources ng nutritious food, hindi lang sa supermarkets. Kung kaya ng isang pamilya magtanim na pwedeng maging sustainable at maging source ng pagkain ng Pilipino, that would be better. Halimbawa, Anya, kapag instant noodles ang ulam ay magandang haluan ito ng itlog na magandang source ng protein o pagdadagdag ng gulay gaya ng pechay, lalo't process na din ang ingredient ito. At kung canned goods naman ay maganda din anyang dagdagan ng gulay. Base sa datos ng 2021 Expanded National Nutrition Survey, sa edad 5 taong gulang pababa, ang underweight ay nasa 16.8%, ang stunting o pagkabansot ay nasa 26.7% at overweight na nasa 3.9%. Because ang problem na ito ay hindi lamang sa pagkain, but marami po kasing factors affecting yung ating rates sa mga problemang ito. Doon po sa ating data, meron po tayong distribution by age. So may mga problema na habang tumataas ang edad ng mga tao, ay tumataas din po ang dami ng nagkakaroon ng mga ganong problem. Kasama din sa tinitingnan dito ay ang socio-economic condition dahil ang kahirapan ay nakakaapekto, maging ang paninigarilyo, pag-inom at pagkain ng maaalat na pagkain. Sa kasalukuyan, isinasagawa ang 2023 to 2024 National Nutrition Survey na nakatakdang ilabas sa Disyembre. Based on the data gathered from the National Nutrition Survey, our other departments like the National Food and Nutrition Research and Division, they conduct studies based on the NNS results on how to improve the nutrition of the Filipinos. Sa kasalukuyan, kasama sa ipinatutupad ng ahensya ay ang e-Nutriban na ginagamit na ng DSWD at DepEd para sa kanilang feeding program. Habang meron din pagdating sa micronutrient deficiency, ang iron-fortified rice at tubig talino para sa issue ng iodine deficiency. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.